Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Mga sasakyan sa isang kalsada sa Davao huminto dahil sa tumatawid na mga saging kinaaliwan ng netizens. TNVS rider na may pa-red carpet sa kanyang mga pasahero kinaaliwan online. Netizen, aksidenteng nag-inquire kung may bakante pang unit sa kulungan ng BJMP sa Baguio City. Asong nailigtas mula sa euthanasia, nakarating na sa kanyang forever home sa Amerika. At Family Zone, nilunsad ng Roblox para tulungan ng mga magulang sa online safety. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot, o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito, si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang istorya sa tanghaling ito, sa pedestrian lane ng karaniwang tumatawid ay mga tao. Minsan, kasama ng ating pets o di naman kaya, bit-bit ang ating bike. Pero sa kalsada na ito sa isang bayan sa Davao City, ang nagpahinto sa mga motorista ay mga tumatawid na mga saging. Kung paano nangyari yon, panoorin sa report ni Rovic Manuel. May maniniwala kaya sa'yo kapag sinabi mong may nakita kang may mga saging na tumatawid sa kalsada? Yan ang naging eksena sa viral video na kuha ng isang residente at motorista sa Sitio Dapecol, Davao del Norte. Hindi lang kasi isa kundi hile-hilerang mga malalaking saging na nakabalot pa sa asul na plastik ang tila tumatawid sa kalsada. Ito ang dahilan ng paghinto ng mga sasakyan sa lugar na tila pedestrian lanes ang peg. Ayon sa caption ng uploader, first time niya lang daw umano makakita ng saging na tumatawid. Biro tuloy ng ilang netizen sa comment section, upgraded na raw ang mga white lady at naging asul na. Ayon naman sa netizen na ito, pwede na raw itong dahilan kung bakit ka na late sa trabaho. Ika naman ng ilan, nakakatakot daw kung sa gabi ito nangyari at maka-encounter ng moving bananas. Ang viral video na yan ng uploader na si Fe Balatero, kasalukuyan na ngayong mayroong 4.4 million views sa Facebook. Madalas daw talaga ang pagtawid ng mga saging sa lugar dahil malapit lang ito sa banana plantation. Bahagi ito ng Davao Prison and Penal Farm na kung tawagin noon ay Davao Penal Colony, kung saan pinapatakbo ang plantation kasama ang Tagum Agricultural Development Company. Kilala ang lupain sa malaking produksyon ng saging na Cavendish at ito ang kasalukuyang pinakamalaking banana plantation sa buong Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na kwento sa hirap ng buhay sa kalsada, kanya-kanyang pakulo ng mga tsuper o driver ng mga ride-hailing app para ma-improve ang kanilang serbisyo sa kanilang mga pasahero. Pero kung sa iba ay dinadaan sa galing sa kalsada, ang naturang TNVS rider naman na ito ay padadaanin ka sa galing sa pagrampa. Naghanda lang naman kasi si Manong Rider ng red carpet bago sumakay ang kanyang mga pasahero, bagay na kinaaliwan naman ng mga netizens. Narito ang report ni James Galange. Kinaliwan online ng simple ngunit kakaibang pakulo ng isang Transport Vehicle Network Service o TNVS driver para sa kanyang mga pasahero. Paano ba naman kasi masasabi mong VIP service ang inyong biyahe kapag nilatagan ka pa ng red carpet bago ka bumaba? Sa isang Facebook group, ipinost ng isang netizen ang kanyang naging experience sa isang TNVS ride kung saan nilatagan pa ito ng kanyang driver ng pulang tela at pinagbuksan pa ng pinto. Kaya naman ganun na lamang ang tuwa ng uploader at binigyan ng 5 stars rating dahil sa maayos itong serbisyo. Daan niya sana marami pa itong mapasayang mga pasahero.
Samantala, saludo naman ng mga netizens sa naging pakulo ng driver na analyze solid, cute at witty idea para palipasin ng stress dahil nga naman sa mahigit 1 oras na biyahe. Habang kwelang hirit naman ng isang netizen, ganito raw ba ang ibig sabihin ng princess treatment kaya di na mahina raw ang 200 pesos na tip para sa naturang act of service. Kung matatandaan, isa ang mga TNVS riders ang lubos na naapektuhan sa krisis sa Middle East kung saan tumaas ang presyo ng krudo. At nitong Marso ay napurbahan na ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang taas pasahe para sa mga ride-hailing app. Nakahinga man noon, ngunit hindi pa rin tapos ang laban para sa naturang sektor hanggat nagpapatuloy ang sigalot. Kaya naman para sa ilan, idinadaan na lamang sa mga kwelang pakulo para magkaroon ng ekstrang kita mula sa umunoy magandang feedback na kanilang nakukuha sa kanilang mga pasahero. Para sa DZRH TV, ito si James Galangi, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang trending na balita, staycation sa Zelda. Tila ito ang trip na isang netizen na nag-inquire kamakailan kung may espasyo pa raw ba sa isang female dormitory sa Baguio City. Pero ang babaeng netizen tila nawaw mali dahil ang kanya palang napagtanungan ay female dormitory ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. In short, kulungan. Ang mga detalye ng kwelang eksenang yan alamin sa aking report. Mapawork man o eskwela, marami tayong konsiderasyon sa paghahanap ng dormitoryo o apartment na swak sa ating bulsa at pangangailangan na dapat ligtas, malapit sa transport hub at maraming kainan. At higit sa lahat, hindi kulungan. Sa screenshot na ito, isang netizen ang tila nawaw mali nang magtanong ito kung may available para bang unit sa loob ng isang female dormitory sa Baguio. Pero ang hindi nabasa ng netizen na ito, ang dormitoryo na ito pala ay pagmamay-ari ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. In short, ang dorm na ito ay isa palang kulungan. Kaya naman ang BJMP nagpaalala sa publiko na hindi anila hotel ang kanilang pasilidad. Gayunpaman, tiniyak nito na pinagsusumikapan nilang gawing ligtas at malinis ang kanilang mga selda para sa mga nakapiit ditong persons deprived of liberty o PDLs. Ang mga netizen, sinakyan ng wow mali moment ng di ipinakilalang babae. Sabi ng netizen na si Leo, kung tutuusin nga raw, complete package na raw ito. May libreng almusal, tanghalian at hapunan na, may libreng uniform pa. Sabi ni MJ, parang sawa na raw ata sa outside world si ate at gusto nang makulong. Dapat daw sana ay pinagbigyan na nila ito at least may bantay 24/7. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang kwento, from Aklan to America. Matapos ang ilang buwang pagpapagaling at paghahanda mula nang mailigtas sa euthanasia, nakarating na sa kanyang forever home ang asong si Felicia. Ang bagong buhay ng aspin sa Amerika. Narito sa report ni Angelica Cosme. Gaya ng mga tao, deserve din ng mga alagang hayop ng ligtas at maayos na pamumuhay. Nakamtan na yan ng aspin na si Felicia na nakarating na nga sa kanyang forever home sa Massachusetts sa Amerika. Siya ang asong nailigtas ng Aklan Animal Rescue and Rehabilitation Center ilang araw bago ito muntik na sumailalim sa euthanasia sa isang dog pound. Ilang buwan nga rin itong nasa pangangalaga ng Philippine Animal Welfare Society hanggang sa tuluyang naisaayos sa mga papeles para sa paglipad nito sa kanyang naghihintay na amo, ang umampun sa kanya na kinilalang si Katie. Sa ngayon nga, nagsisimula na raw itong masanay sa ika nga nila'y amoy states, one sniff at a time. At mayroon din itong malawak na bakurang mapaglalaruan. Umaasa naman ang post na ang kwento ni Felicia magsilbing inspirasyon sa marami na mas piliing mag-ampon ng mga aspin at puspin o aso at pusang Pinoy na naghihintay ng among magbibigay tahanan at pagmamahal sa kanila. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At sa ating huling viral story sa tanghaling ito, mas pinalalakas pa ng online game na Roblox ang mga hakbang para sa online safety sa pamamagitan ng bagong in-game experience na Family Zone. Layunin nito na turuan ng mga magulang kung paano gamitin ng Roblox at ang mga safety features nito sa pamamagitan ng mga interactive activities at parental controls. Ang mga detalye sa report ni Mili Borja. Naglunsad ang Roblox ng bagong in-game experience na tinatawag na Family Zone upang matulungan ng mga magulang at guardians na mas maunawaan ang plataporma at ang mga safety features nito kasama ang kanilang mga anak. Layunin nito na bigyan ng mas praktikal na karanasan ng mga magulang sa paggamit ng Roblox sa pamamagitan ng mga interactive activity tulad ng pag-explore ng platform, paglikha ng avatar, paglalaro at paggamit ng mga parental control. Kabilang din sa mga aral ang mas malawak na kaalaman tungkol sa online safety at digital literacy upang maitaguyod ang mas ligtas na paggamit ng internet ng mga kabataan. Ayon sa Roblox, hinihikayat ng Family Zone ang mga magulang at anak na i-explore ang platform ng magkakasama kung saan ang mga bata ang gagabay sa kanilang mga magulang sa unang paggamit ng game. Ipinaliwanag din ng kumpanya ang parental control tools kung saan maaaring magtakda ng screen time limits, pamahalaan ng mga gastusin sa loob ng laro, kontrolin ng mga maaaring makausap ng mga bata, at limitahan ang access sa mga laro. Maaari ring makakuha ng mga eksklusibong avatar items ang mga makakatapos sa mga tutorial. Nakikipagtulungan din ng Roblox sa iba't ibang safety organization upang makabuo ng karagdagang mga module tungkol sa pag-iwas sa mga online scam, bullying, at mapang-abusong pag-uugali sa internet. Ayon sa Roblox, patuloy pa nitong palalawakin ng Family Zone sa pamagitan ng mas maraming educational content at mga aktibidad na maaaring gawin ng mga magulang at mga anak ng magkasama. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo makatulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Pero kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po, si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.